Drake's POV. Nasa labas kami lahat ng hasyenda na naghihintay sa pagdating ni Gob. Lahat kami ay nakatingin sa kalangitan na makitang helicopter na paparating. Si Senyorita ay sumama kay Mang Dan sa may malapit sa lapagan ng helicopter. Ngayon lang ako nakakita ng chopper sa malapitan. Ilang saglit ay lumapag na ang chopper at nakita namin si Senyorita na mabilis tumakbo papalapit. "Naku po, Senyorita, delikado pa!" Sigaw ni Inay, pero hindi siya nito narinig. Pati si Mang Dan ay napatakbo na humabol dito. Napahinga na lang ako na malalim. Matigas talagang ulo nito. Kung anong gusto ay gagawin. Wala siyang pakaalam kung may masaktan o siya ang masaktan. Nakita ko na si Gob na lumabas sa chopper at patakbong sinalubong ang anak. Hindi ko alam kung bakit meron parang humaklos sa aking puso na nagpabuhat si Senyorita sa kanyang ama. Mga bagay na hindi ko naranasan sa buhay ko. Halatang mahal na mahal siya ni Gob dahil pinupog niya to ng halik na hindi ko ulit naranasan sa aking ama na hindi ko pa nakikita sa tanang buhay ko. Nang malapit na sila, ay pinagmano ko ni Inay kay Gob. Agad naman akong nagmano at naramdaman kong mabait ito. Kumain na sila at sumama na muna ako kay Inay sa labas ng hasyenda. "Inay, pwede po ba ako magtrabaho sa hasyenda? Kahit tagapitas ng mga prutas o tagaalaga ng hayop?" Tanong na't napahinto siya sa kanyang paglalakad. "Bakit naman anak? Swerte mo na dahil pag-aaralin ka ni Gob na hindi mo na kailangan magtrabaho pa. Baka hindi ka makapag-aral ng maayos." "Nay, gusto ko pong iwasan si Senyorita. Mas gusto ko sa labas kaysa dito sa loob dahil kung ano-ano pinagagawa niya. Kayo na rin ang nagsabi na nagbibinata na ako." "Bakit ba anak? Ano bang pinagagagawa sa'yo?" "Nay, sa kwarto ko po siya natulog nung nakaraan at hinawakan pa yung kan ko sabay pinisil kung hindi ako sasamahan na maligo sa pool." "Anong pinisil?" Tanong ni Inay na nagsalubong ang kilay. "Ang mga itlog ko, Nay. Bulalas ko at napa-sign of the cross siya." "Ay, Diyos ko Lord, ang piliataga ng bata na yun. Tapos lagi siyang yumayakap, Inay. Lagi ko pang nakikita yung singit niya. Pagsusumbong ko pa, dahil kung umupo sa harapan ko ay nakabukaka lagi ang mga hita na walang pakaalam kung nakikita ng kanyang panty." "Wala namang mali siya yun sa'yo, hindi ba anak?" Hindi ko nasagot si Inay dahil noong pinisil niyang ano ko ay may naramdaman akong kakaiba. Hindi ko pa nga naranasan na magmariya tapos ang senyorita lang nila ang kakapas sa ano ko. "Bakit hindi ka makasagot? Baka naman crush mo na si Senyorita anak. Maganda siyang bata." Sabi pa ni Inay na may kasamang panunukso. "Ang bata ko panay. Crush lang naman anak." "Drake, pinatatawag ka ni Gob." Sigaw ng isang bodyguard ni Gob. "Nay," tawag ko sa aking ina na may patanong. "Baka pag-uusapan yon tungkol sa pag-aaral mo anak. Sige na, bilisan mo. Nakakahiya kay Gob na maghintay sa'yo na matagal." Sabi ni Inay, kaya napahinga ako na maluwag. Patakbo ko naman na sinundan ang bodyguard ni Gob at nasa veranda pala siya na nakaupo. Medyo alanganin akong lumapit sa kanya dahil napakaseryoso ng kanyang mukha. "Gob," mahinang sambit ko na nakayuko. "Umupo ka, Drake. Ilang taon ka na ulit?" Umupo naman ako. "Magte-13 na po, Gob. Kaedad mo palang anak ko. Tingin mo ba magandang anak ko?" Tanong niya at napatingin na ako sa kanya. "Po? Maganda bang aking anak?" Pag-uulit niya. "Opo, Gob." Mahinang sagot ko. "Kung halimbawang matutulog kayo sa iisang kwarto, anong gagawin mo?" Kinabahan na ako sa tanong ni Gob dahil baka kung ano-anong isinusumbong ng kanyang anak nang natutulog siya sa aking kwarto. "Tulad po ng dati, Gob, sa sahig ako matutulog." "Dati?" "Noong unang gabi ko po dito, Gob, nagulat na lang ako na nasa kwarto ko si Senyorita. Naglock naman po ako at hindi ko alam kung papaano siya nakapasok. Takot naman po akong gisingin siya dahil ang sabi niya ay lahat ng nandito sa hasyenda ay pag-aari niya. Kasama na po yung kwarto ko
kaya sa sahig na lang po ako natulog. Kinakabahan ang sagot ko at napahinga siya na malalim. Hindi ka ba nagagandahan sa anak ko? Tanong ulit ni Gob na sinilip pa ako na nakayuko. Maganda po, pero maldita naman. Sana po bigyan niyo ako ng trabaho sa labas ng hasyenda para maiwasan ko siya. Pag-aamin ko at nagulat na lang ako dahil bigla siyang natawa. Yan ang problema mo ngayon dahil gusto ng anak ko na nasa kwarto kanya matutulog at maging bodyguard ka sa paaralan ng papasukan niyo. Mukhang wala naman akong problema sa'yo. Sa anak ko ata ako magkakaproblema. Kasunod na malalim na paghinga ni Gob. Drake, sa mga kwento sa akin ni Rosenda ay mabait kang bata. Ipinagkakatiwala ko ng aking anak sa'yo. Nag-iisa siya sa buhay ko, kaya sundin mo na lang yung gusto niya. Pero kung may hindi ka nagustuhan sa pinagagawa niya, ang manakit ng ibang tao, o ano man na nakakasakit sa damdamin ng iba, ay pwede mo siyang tanggihan. I think mas matured ang pag-iisip mo kaysa sa aking anak. Please, alalayan mo siya. Alam ko na pinalaki ko siya na spoiled, pero ano magagawa ko kung nakukuha niya ako sa kanyang paglalambing? Sambit ni Gob na napakamot sa kanyang batok. Ako naman ay parang pinagbasakan ng lupa sa aking narinig. Gob, bakit po kailangan niya sa kwarto pa niya ako matutulog? Kailangan niya daw na may makakasama manood sa kanyang kwarto. May kausap hanggang makatulog. She needs your company, Drake. Kung pwede ko lang sabihin kay Gob na sana siya na lang gagawa nun dahil anak naman niya, ay hindi ko na sinabi pa. Dahil halata naman na sa anak siya nakasunod. Tama nga si inay. Si Senyorita ang boss sa hasyenda na ito. Oo nga pala. Ang mga gamit mo nasa kwarto na niya. Here. Lahat ng pinagagawa niya sa'yo ay pwede mong sabihin sa akin. Sabay abot sa isang smartphone na telepono. Siya na mismo ang naglagay sa aking kamay at para ako natulala sa mga nangyayari ngayon. Nagpaalam na ako at agad akong pumunta sa aking kwarto. Napahinga ako na malalim dahil wala na nga ang aking mga gamit. Hinanap ko si inay at nang nakita ko siya, agad kong sinabing na pag-usapan namin ni Gob. Hindi na siya nagulat pa sa mga pinagsusumbong ko. Anak, habaan mo na lang yung pasensya mo. Hindi bali anak, hindi naman mapanakit sa senyorita. Palautos lang at hindi ko pa siya naririnig na magsalita na masama. Hanggang kailan ako matutulog sa kwarto niya inay? Tanong ko at sinabi ni inay na si senyorita lang ang aking kakausapin. Itinuro ni inay ang kanyang kwarto at problemado akong umakyat. Nahanap ko naman agad ang kanyang kwarto kaya agad akong kumatok. Bukas yan! Sigaw ni Agatha kaya pinihit ko ang seradura at bumukas nga ito. Drake, good you're here! Ang mga gamit mo nandito. Masayang sabi niya na itinuro ko saan ang aking mga gamit. Senyorita, hanggang kailan po ako matutulog sa kwarto niyo? Maybe pag ayaw ko na? Come here. Kamutin mo nga yung likod ko. Ano? Kamutin mong likod ko. Hindi ko maabot. Sabi niya na humiga na sa kama at inalis pa talaga ang kanyang pang-itaas sa damit. Hindi pa ako marunong gumamit ng cellphone kaya hindi ko masabi agad kay Gob ang inuutos ng anak. Lumapit na lang ako at kinamit ito. Hindi pa siya nagbabara gaya ng inay kaya kitang-kita ko makinis siyang likuran. Mabuti na lang pala at nagputol ako ng aking mga kuko dahil baka masugatan ng kanyang balat. Agatha's POV. Habang kinakamot ni Drake ang aking likod ay nakangiti ako. Sigurado na kinakausap na siya ni Daddy kaya siya narito sa aking kwarto. Okay na Drake, hindi na makate. Mamaya pupunta tayo sa bayan para bumili ng mga gamit natin. Samahan mo ko? Sabi ko, dahil kahit may kaya kami ay mas gusto ni Daddy na binibili ng aking mga gamit sa bayan. Pati ang mga anak ng aming makasambahay ay kasama na din sa bibilhan ko. Simula last year ay itong ibinibigay ni Daddy na trabaho ko. Spoiled man ako kay Daddy, pero binibigyan din niya ako ng course which I enjoyed so much. Ha?
Sagot lang ni Drake at humarap na ako kasabay ng pagbaba ng aking damit. Wala pa naman akong dede, kaya baliwala lang sa akin na makita ni Drake ang dibdib ko. Ewan ko ba kung bakit wala man lang akong kahit konting umbok ang dede ko. Yung mga kaklase ko ay nakasuotan ng bra habang ako ay manipis sa sando pa lang. I had my first monthly period last year already, pero hindi pa lumalaki yung dede ko. Kasama natin si Yaya at ilan sa mga kasambahay dahil marami tayong bibilhin. Mas magandang sumama ka para ikong pipili sa gusto mo. Sabi ko pa na hinila siya sa aking kama at binuksan ng TV. Anong gusto mong panoorin, Jake? Excited na tanong ko dahil sa wakas ay may kasama at kaedad na ako manood sa kwarto ko. I have a best friend, pero nasa Manila siya kapag walang pasok. Hindi ko alam, hindi naman ako mahilig na manood. Sagot ni Drake na hindi makatingin sa akin. Ako na lang mamimili, manood tayo ng music videos? May paborito ka ba na singer? Tanong ko pa, pero umiling siya. Ano na lang ginagawa mo sa bahay niyo? Inis ng tanong ko, dahil anong silbi niya nakasama ko? Naglalaro sa mga kapitbahay, mamimingwit sa ilog at tutulungan ang lola ko sa gawaing bahay. O sige na, ikaw na mabait. Ito na lang panoorin natin. Sabi ko, nasa YouTube na lang pumili yung tapanonoorin naming music video at sa Maroon 5. Napatingin ako sa kanya at nanonood din siya. Drake, mula ngayon pag nanonood tayo, ay masahihin mo ko. Sabi ko na ipinatong ng aking paa sa kanyang mga hita. Hindi ako marunong magmasahe, senyorita. Madali lang. Pisil-pisilin mo lang yung mga paa ko. Sige na, napagod ako eh. Pinisil-pisil naman niya ang aking paa at nakikiliti ako dahil sa talampakan ko siya pinupisil, kaya napatawa ko na malakas. Hinulit niya pa rin ang aking talampakan at kinamot na kaya mas lalong lumakas ang aking tawa. Napati na rin siya ay natawa na rin. Habang nagtatawanan kami, ay bumalik si Daddy sa aking kwarto. Mukhang masaya yung baby ko ah. Sabi niya na lumapit sa akin at binitawan naman ni Drake ang aking talampakan. Si Drake po kasi Daddy, kinamot yung talampakan ko. Masayang sumbong ko. Very good. Magkasundo na kayo anak. Anak, ang bilin ko sa'yo ha. Ikakabit na ang CCTV sa kwarto mo. Sabi ni Daddy at napasimangot ako. Daddy, edi wala na akong privacy niyan. Malungkot na sambit ko. Anak, baka kung ano-anong iutos mo kay Drake. Teenager ka na. Hindi ba sinabi ko na samahan lang niya ako lagi? Ang hirap kaya mag-isa akong kausap ang sarili ko. Tapos kayo naman lagi kayong wala. Lagi kayong sa opisina nyo. Kung umuwi kayo, kakain lang tayo tapos patutulugin mo na ako agad. Pagrereklamo ko ulit. O sige na, hindi ko na ipapalagay. But promise me, na wag kayong sasabay na maligo ni Drake. Dalaga ka na anak. Daddy, wala pa nga akong dede, dalaga na ako. Hindi ba nagkaroon ka na ng buwanang dalaw? Oo dad, pero wala nga akong dede. Kahit si Drake nga wala akong malaking muscle gaya nyo. Napahinga na malalim si Daddy at umiling na lang. Sabay napatingin siya kay Drake. Magkakamanugang ata ako nito na maaga. Mahinang sambit niya pero narinig ko naman. Daddy, ayokong nga magkasawa, ang bata-bata ko pa. Malakas sa sambit ko habang si Drake ay nakayuko lang. Fine, do whatever you want. But please anak, ayoko mang abuso ko ng tao, lalo na si Drake na anak ng yaya mo. Treat him like a brother. Isipin mo na lang nakambal kayo. Sure daddy, thank you. Sabay bumaba ko sa aking kama at tiyakap na mahigpit ang mabait kong daddy. I have to go anak. Saan naman kayo pupunta dad? Kadarating lang nyo. Bibisitahin ko lang yung pinapagawa ko mga kalsada anak. Dapat matapos na bago magtag-ulan. Okay then dad, take care. Umalis na si Daddy
at hinila ko si Drake na humiga ulit sa aking kama. Nagulat siya sa paghila ko, kaya napadagan siya sa akin. "Senyorita, mabigat po ako," sabi niya na sobrang lapit ng aming mga mukha. Tinitigan ko siya at napansin kong may natuyo siyang muta, kaya ako na mismo ang nag-alis. "May natuyo din ba akong muta?" Tanong ko't umiling siya, kaya ngumiti ako at ewan ko ba kung bakit gusto kong ayusin ang kanyang buhok. "Kanino ka nagpapagupit?" "Sa kapitbahay namin, senyorita." Sagot naman nito na nakatitig pa rin sa akin. "Ako, may pumupunta dito sa bahay. Bagay na sa akin ang buhok ko?" "Opo," sagot ni Drake na ibinaling ng muka. "Nabigat ka nga." Reklamo ko kaya marahan ko siyang itinulak at napahiga na siya sa tabi ko. "Anong nilalaro niyo ng mga kalaro mo sa inyo, Drake?" Tanong ko dahil naboboring na ako. "Pinag-aaway namin ng mga gagamba." "Ano? Hindi ba nakakatakot?" "Hindi naman." "Ano pang nilalaro niyo?" "Basketball. At pagkatapos namin mag-basketball, ay diretso na kami sa ilog maligo. Ang saya namin nun." Sabi ko na lumingon sa kanya at niyakap ko siya na parang unan ko. "Anong pwedeng laruin natin?" "Hindi ko alam eh. Babae ka. Puro lalaki mga kalaro ko." "Halika, maglakad-lakad na lang tayo sa hasyenda at pumunta tayo sa manggahan. Sigurado na marami ng bungang puno ng mangga." Bumangon na ako at sumunod si Drake sa akin. "May batis kami na may malapit sa manggahan." Paakyatin ko si Drake para kumuha ng mga mangga na babaunin namin sa batis. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.